Tara, isolve natin ang integral na to. So, meron tayo ditong integral ng 1 over the square root of x plus the cube root of x dx. So, isosolve natin ang integral na to gamit ang tinatawag na algebraic substitution. Okay? So, una, tingnan natin yung kanyang denominator. So, meron itong square root of x at cube root of x. Ito yung tinatawag na radical expression. Naka-radical form siya. Alam naman natin, lalo na sa algebra, yung mga radical, pwede natin siyang express in exponential form. And alam naman natin na kapag square root, ang index niya ay 2. Kapag ang ang radical niya, meron siyang exponent na 1. So kaya, sa exponential form niya, kopyahin ng x, yung radical, numerator yung exponent ng radical, at denominator yung index. So likewise, ito po ay maging x raised to 1, 3. Ngayon, sabi natin, ang square root of x ay x raised to 1 half. At yung cube root of x naman ay x raised to 1, 3. Pag sinabi po kasi nating algebraic substitution, ang mangyayari, mag-introduce po tayo ng another variable which will be in terms of x. Okay? So let's say z be equal to the nth root of x. Kasi 'di ba, square root of x yan at cube root of x, naka-radical siya. So kaya yung introduce naman natin na another variable which is in terms of x, nakaparehong form naman siya. Ngayon, we have to determine this n. Okay, tingnan po natin ang mga fractional exponents ng equivalent exponential form ng cube root of x at square root of x. Di ba po, 1 half ang exponent at 1/3. Ano po yung LCD nila? Wala naman silang ibang common factor maliban sa 1. So, kaya i-multiply lang natin siya. 2 times 3, yan ay yung kanyang LCD. So, that is 6. Tama? Ngayon, z is equal to the 6th root of x. Sabi natin kanina, yung square root of x at cube root of x, i-express natin siya gamit ang z. So, paano nga ba yun? Okay, kopyahin na natin. Integral of dx over the square root of x plus the cube root of x. Ngayon, sabi natin, ang z ay 6 root of x. Pwede natin itong i-convert sa sa exponential, di ba? So, since 6 ang kanyang index, so x raised to 1 over 6. Dapat maging siyang square root of x, di ba? So, ang square root of x natin ay x raised to 1 half. So, paano natin gagawing x raised to 1 half ang x raised to 1 over 6? Diba? Kailangan lang natin siyang i-multiply ng 3, di ba? Kasi 1, 6 times 3, cancel ito, 2. Tama? So, kailangan nating mag-multiply ng 3 sa kanyang power or exponent. So, ito ay magiging 3, z raised to 3, ito mag-multiply ng 3. So, kaya, ito po ay magiging z cube equals x raised to 1 half. Or alam naman natin na ang x raised to 1 half ay square root of x. Sa madaling salita, integral of dx over z cube. Okay? Mamaya, in terms of z naman natin itong dx na to. Okay? So ngayon, yung cube root of x naman, ang i-express natin in terms of z. Okay? So ano naman ang i-multiply natin? Para ito ay maging x raised to 1/3 yun, di ba? So yung 1 over 6, ano yung multiply natin para maging 1/3? So di ba po 2? So, magiging siyang 1/3. Ibig sabihin, ito ay 2, ito ay multiply ng 2. So z square equals x raised to 1/3. So ibig sabihin, z square equals to the cube root of x. So plus z square. Ngayon, paano natin makukuha yung dx in terms of z? Okay? Balikan po natin yung nilet natin. Anong sabi natin dyan? Let z be equal to the 6th root of x. So, kopyahin natin yun dito. Z equals the 6th root of x. Ngayon, kailangan natin yung x lang So, para makuha natin yung x lang, i-raise natin ito sa 6, di ba? The 6th power of the 6th root of x is just x, di ba? Kasi makakancel yan. Makakancel po to.
yung radical sign. So, 6 power of z is equal to x, or x is equal to z raised to 6. Ngayon, ang gusto nating makuha ay yung dx. So, kunin natin yung derivative nito. Anong derivative ng x with respect to x? Diba, 1? 1, tapos nag-derivative tayo with respect to x, kaya 1 times dx, or simply dx. Ito naman, derivative natin with respect to z, baba ang 6 na exponent, copy ang z, tapos subtract ng 1 sa 6, kaya 5 na yan. Then, multiply tayo ng dz, kasi with respect to z ang pagkuha natin ng derivative. So, sa madaling salita, itong dx na to, ito na po ay 6z to the 5th dz. Tama? Okay? So, actually, itong 6 pwede nating ilagay dito sa left. Diba, constant yan. 6 integral of c to the 5th dz over z cubed plus z squared. Kapag nakakita kayo ng dc dito, actually, pwede natin yung ilagay dito. Or yung kanina, no, pwede mo siyang ilagay dito yung dc sa z to the 5th power. Same lang naman yan, wala naman problema. Ngayon, ano nang next step natin? Pwede tayo mag-factor, di ba? Factoring tayo ng denominator. So, 6 integral of c to the 5th over, so pareho silang may z square. So, z square ang common factor. Factor out natin si z square. Z cube divided by c square. Z na lang, di ba? Subtract ka lang ng exponent. Z square divided by c square, 1. Okay? With respect to z. Ngayon, pwede tayo mag-divide. C to the 5th divided by c square. Subtract mo lang yung exponent. Diba? So, copy z, then subtract. 5 minus 2, 3. Then over z plus 1. Easy. Actually, dito pa lang. Ang ginagawa niyan, ganito. So, ito, ginagawa na lang na 3. Okay? Ganun. Pag shortcut. Okay? Now, nakikita natin dito na rational, rational expression. Yung kukunin natin na integral, wherein yung degree ng numerator ay mas mataas kumpara sa degree ng denominator. So kapag ganito, kukunin natin yung quotient nila. So z cube divided by z plus 1. So dapat marunong tayo mag-divide ng ng rational expression. So z cube divided by z square yon. Z squared times z, malamang z cubed dapat yan. Z squared plus 1, z squared. Okay? Then, di ba, magsusubtract tayo dyan. So, ito, z cube, z cube lang siya, no? So, ito ay magiging negative z squared. So, magdi-divide tayo ulit. Negative z squared divided by c is negative z, tama? Kasi negative z times z is negative z squared. Negative z times 1, negative z. Okay? So, pag nag-subtract tayo, nag-change pala ang ang sign ng subtrahen, itong nasa baba. Kaya dito, from positive ito, dito naging negative na kasi negative times positive, negative. Ito, magiging positive ito, yung nasa baba na c square, ito naman magiging positive z. Okay? Positive z na to. Divide tayo ulit. Ano mangyari? Z divided by C, 1 yun. Z times Z, 1 times Z, Z, di ba? So, Z, di na kumasya plus 1. So, subtract tayo. So, mangyayari dito ay negative 1 ang kanyang remainder. Sa madaling salita, ito pong Z cube over Z plus 1 is equal to, ito yung quotient niya, z square minus z plus 1. Tama ba? And then, yung remainder niya, minus 1 over the denominator z plus 1. Yan. Okay, ganyan po. So, ayan. So, kaya dapat marunong din tayo mag-solve ng integral ng rational function or rational expression. Actually, meron din akong ganyang video, anyways, sa madaling salita, itong kinukuha natin kanina na integral, okay, recall that we are looking for the 6 times the integral of z cube over z plus 1
respect to z. And kanina, sabi natin, itong expression na to, rational expression, ito ay z square minus z plus 1 and then minus 1 over z plus 1. So, with respect to z. So, kunin natin yun, natin yung integral niya term by term. So, maraming terms yan. Okay? So, aside from that, ano pa ang pwede natin gawin? Pwede na natin siyang kunin term by term, yung integral. So, ano yung integral ng ito? So, dyan muna natin yung 6. Ano ang integral ng z square? Using power rule, di ba? So, ang integral po niyan ay, add lang tayo ng exponent. So, 2 plus 1, 3. Kung ano ang exponent, ganun din sa denominator. Ito naman, minus z square over 2. Tama? Tapos itong 1, z yan. Tapos kapag nakikita tayo ng ganito, di ba, integral ng 1 over z plus 1, dc, di ba ang integral niyan, ln, di ba? Kung familiar kayo, ln yan. ln z plus 1 yan. Okay? Plus c. Okay? Di ba, alam naman natin na ang integral ng 1 over x, dx ay ln x plus c. Okay? So, pareho lang yan. Kasi z plus 1, wala namang problema. Same lang naman yun sa 1 over x. So, minus ln, the absolute value of z plus 1 plus c. Ano? O plus c. Okay? So, we have what? So, distribute na natin si 6. So, ito ay magiging 2. Tama ba? 2z cube minus 3z square. Tama ba? Okay, tama. Plus 6z minus 6 ln absolute value of z plus 1 plus c. Pero ano nga ba yung z? O, ano yung z natin kanina? Ang z natin ay 6 root of x. So, yun. 6 root of x. So, ito ay 2 times 6 root. So, di ba sabi natin yung 6 root ay x raised to 1 over 6? Okay? So, ganun na muna yung natin dito. Pwede namang 6 root, wala namang problema. Lalo na kung marunong ka. Magiging ganito kasi siya, 6 root of x tapos raised to 3. So, makakonfuse ka rin. Pero, yan, gawin na lang natin ganyan, tapos mamaya na natin siya i-simplify. 3 times the 6 root of x square plus 6 times the 6 root of x minus 6 ln absolute value of the 6 root of x plus 1 plus c. Okay? So, simplify natin. Paano ba to? Di ba ang 6 root is x raised to 1 over 6 tapos multiply natin siya sa 3. Power of a power rule naman lang to di ba? Wherein yung exponents ay minumultiply. So, x raised to 1 over 2. 1 half. Tama? Parang kanina lang. Di ba? So, this is, alam naman natin na ang x raised to 1 half is square root of x. So, para uniform na, kasi naka 6 root tayo dito sa ln, So, minus 3 times x raised to 1 over 6 times 2. So, that is x raised to 1/3. Okay? Parang may pattern din, x raised to 1/3. X raised to 1/3, cube root of x. Okay? Then, plus the 6 or 6 times the 6 root of x minus 6 ln, parang ang haba ng L ko sa ln, times ln, the absolute value of the 6 root of x plus 1 plus c. Huwag kalimutan yung c. Okay? And that is our answer.